Ito na po yung pinalabas na statement mula sa Palasyo Malacanang sa appointment finally ni outgoing Secretary, DOJ Secretary Boying Rimulya, kasi inappoint siya sa pagiging bagong ombudsman. Presidential Communications Office, President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Crispin Boying Rimulya as the new ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of honorable pagnanakaw sa flood control na dapat may acceptance niya sa mga LGUs. Tulad ng panahon ko niya nung ako governor, dapat may acceptance. Wala tinanggal daw ng previous administration. So ang salarin po si Digo, kaya dumami yung kurako. Check. Walang acceptance galing sa LGU. Kaya laganap yung nakawan, pinalala ng previous administration. Yan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito na po yung pinalabas na statement mula sa Palasyo Malacanang sa appointment finally ni outgoing Secretary, DOJ Secretary Boying Rimulya, kasi inappoint siya sa pagiging bagong ombudsman. Ito yung news release ng Palasyo Malacanang, Presidential Communications Office. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Crispin Boying Rimulya as the new ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of Honorable Samuel R. Martires in July. Secretary Rimulya has served as the 59th Secretary of Justice since June 2022. Under his leadership, the Department of Justice advanced major reforms to modernize the justice system, decongest prisons, accelerate case resolution, and expand access to legal services. His decades of service as legislator, governor, and lawyer have earned him broad respect for his integrity and commitment to the public. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists. As ombudsman, Rimulya is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. Kaya galit na galit mga kababayan si Amy Marcos kasi hindi nauubra yung mga ginawa nila sa Senado na archive ang impeachment. Dito sa Ombudsman, yung reklamo doon sa articles of impeachment, siguradong hindi ma-archive or imo-motion to dismiss ng mga kaalyado na Duterte senators ni Sara Duterte. Walang gano'n na mangyayari. Kaya ngayon po, hindi magkanda o gaga. Galit na galit po yung mga yung mga DDS. Sabay sila pong umatake. Sabay-sabay na sinisiraan si Boying Rimulya. Kita ninyo? So sabi ng Palasyo Malacanang, there will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Hindi obra po ang mga cover-up na ginagawa sa ngayon sa Senado, na pati po si Ping Lacson, dahil po natutumbok yung maraming senador sa insertions at kickbacks, pre-measure na mag-resign bilang Senate Blue Ribbon Committee. Kung nagawa ninyong i-pressure si Ping Lacson, hindi yan mangyayari kay Ombudsman Rimulya. Hindi na po pwede yan. Umanda kayo mga magnanakaw, mga mahilig po sa kickback. Tutuldukan ng ating Pangulo ang korupsyon dito po sa ating gobyerno. Ito po ang humahatak sa atin kung bakit hindi tayo umasinso. Mabagal yung ating pag-asinso kasi bilyon-bilyon na salapi ng bayan, kinikickback lang, ninanakaw. At yung mga magnanakaw, pinoprotect ng kanilang kapwa magnanakaw. Kaya archive. Kita ninyo mga kababayan, ganon na ganon ang nangyayari po. At naging kalakaran na po sa gobyerno yung pagnanakaw. Inalis yung checks and balance, yung safeguard, sabi ng ating Pangulo, para sa pagnanakaw sa flood control, na dapat may acceptance niya sa mga LGUs. Tulad ng panahon ko niya nung ako governor, dapat may acceptance. Wala tinanggal daw ng previous administration. So ang salarin po si Digo, kaya dumami yung kurako. Yan yung sabi ng ating Pangulo, pakinggan nyo. What has happened has been that we have violated the rules. Those rules exist, and simply we don't. In the last
decade. Yeah. They stopped following the rules. Kita For niya. example, when I was in local government, when national government came in and was going to do a construction, they come in, they do the project. And then at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it, yeah. Hindi ko pipirmahan yung acceptance. Dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance ng local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Tatawagin yung kontraktor, tignan mo ulit, hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, ipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Yo. And I Panahon didn't, ni I Digong, was shocked. tinanggal. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't think about this anymore. Yeah. ICI has been getting a... Naging standard operating procedure na po ang ganong sistema. Wala check-check, walang acceptance galing sa LGU. Kaya laganap yung nakawan, pinalala ng previous administration. Yan mismo yung sabi ng ating Pangulo. Kaya po, in-appoint ng ating Pangulo si Remulla bilang bagong ombudsman. There will be no sacred cows niya. No exemptions and no excuses. Public office is a public trust and those who betray it will be held accountable. Papanagutin niya. President Ferdinand Marcos Jr. reaffirms that transparency, fairness, and the rule of law will remain the guiding principles of this administration's pursuit of a bagong Pilipinas that truly serves the Filipino people. Hindi yung pinaglilingkuran po, isang pamilya, yung Duterte lang yung pinaglilingkuran. At proud sila. Galit na galit si Amy Marcos. Alam niyang hahabulin si Sara ni Remulla. Kung in-archive nila sa Senado, yung impeachment, articles of impeachment, hindi yan mangyayari sa ombudsman. Siguradong papanagatin si Sara Duterte. At ililipat doon ang investigasyon, mga kababayan. At kung si Sara Duterte guilty sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno, kailangan niyang papanagutin. Kailangan niyang managot. Yon, mga kababayan, ang inaasahan ng ating mga mamamayang Pilipino. Hindi yung cover up dito, cover up doon, tulad ng ginagawa ngayon sa Senado. Ginulo nila yung investigasyon. Dapat nga talaga, tigilan na nila yung pag-imbestiga. Kasi ang pinakang credible na chairman ng committee sa Blue Ribbon talaga, si Ping Lacson. Kasi may reputasyon siyang maayos. Hindi siya tumanggap ng anumang pork barrel. Nung uso pa yung PDAF, zero. Pero kung ito pong ibang mga senador, mabuti si JB Ejercito nag-refuse na ma-shortlist mga kababayan dun sa pinagpipilian na successor ni Ping Lacson. So nagdalang hiya siya kasi yung kapatid niya, kahit dati sila magkagalit, ewan ko kung pati ngayon magkagalit pa, pero sabi nga, mga kababayan, blood is thicker than water. Sabit si Jinggoy sa pangalawang beses, nasasabit yung kanyang pangalan. You see? Sabi nga ni dating Ombudsman Carpio Morales, yung Pilipinas niya naging laughing stock as Senate-defied Ombudsman on Villanueva dismissal. Retired Ombudsman Conchita Carpio Morales said that the Philippines was ridiculed when the Senate refused to follow the Office of the Ombudsman 2016 ruling that ordered Senator Joel Villanueva's dismissal from the service over his alleged involvement in the pork barrel scam. This made it appear that the Philippines cannot enforce its own law in legal decisions, sabi po ni Morales. We are the laughing stock of other countries because we don't know how to enforce our law. We don't know how to implement the decisions that are found from legal proceedings. The Senate did not implement the Ombudsman order, adopting the opinion of its legal counsel that members of Congress are exempted from its administrative authority. Morales said the Senate should have followed the order on Villanueva's dismissal because defying it sent the message that the senators are not answerable for their actions. Otherwise, everybody wants to be a senator because in any infraction of the law that you commit, you will still remain senator. So, ganun ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Pag kaalyado nila, pagtatakpan, yan yung ginawa ng Senado, mga kababayan, kay Sara Duterte. Yung fourth tweet, naging archive na. Ultimately, naging archive. O ngayon, with Remulla, mga kababayan, as ombudsman, nanginginig na sila. Kaya huwag kayong magtaka
kung effective today, magiging massive. Ang paninira, wala man ang epekto po kay Boyeng Rimulya. Ang term niya po, fix, 7 years. Tapos na yung turno ng ating Pangulo, 2028. Ombudsman pa rin si Boyeng Rimulya. Ano kayo ngayon? Umatake kaagad yung mga DDS po. Mga reactions nila. Sabi ni Mabel, lahat talaga gagawin ng bangag at ng mga crocodile para di makatakbo sa 2028 presidential election si BP. Kawawa na talaga ang Pilipinas. Yan ang mga style nila. Sabi ni Lian, grabe, wala na. Kawawa yung Pilipinas. Hawak ng sindikato ang gobyerno at ng nagpapatupad ng batas. Kawawa ang Pilipinas kung bumalik ang Duterte sa administrasyon, sa pagiging Pangulo. Yan ang kawawa. Saan ka nakikita ang Vice Presidente? Pinagbabantaan ni papatay yung Presidente. First time yan sa history ng ating bansa. Kahit sa ibang bansa, walang ganyan. Ang Vice Presidente, publicly, tinitreaten na ipapapatay yung Pangulo. Yung First Lady tapos si Martin Romualdez, Speaker. Tama po, mga kababayan. Kaya lang, anong bulok yung mga pag-iisip nitong mga DDS? Ang mali sa kanila, yun ang tama yung mali. As prophesied in the Word of God, ganun talaga po ang magiging pag-iisip ng mga tao. They will call evil good and good evil. Sabi yan po sa Bible. Sakto sa description ng mga DDS. Pero hindi tayo papayag na manatili yung ganun. Mangibabaw ang kadiliman sa liwanag. Yan baliktad lang pinagsasabi nila. Sabi ni Ariel, yon ang patunay na sa mga plan nila, pero hindi pa rin mananaig ang kasinungalingan at kasamaan sa mabuti. Ang sinungaling po, yung po ninyo. Napakasinungaling. Tapos sasabihin ninyo, kadiliman kasinungalingan yung ating administrasyon. Ang ating administrasyon, ang liwanag, malinaw, ang sinusulong po ay para sa kaunlaran ng ating bansa, hindi sa interes ng isang pamilya. Sabi ni Amboy, shout out kay Madam Aimee. Sabi ni Marjo, salamat PBBM at hindi talaga nagkamali ang hinala ng tao na si Ombudsman Crispin Rimulya ang pipiliin mo. Hindi alata na pinag-isipan mo ha. Kunwari may pinagpilian pero alams na ang magiging resulta. Kaya good luck Pilipinas. Alangan man ang piliin yung in-endorse ni Sara or in-endorse sa limbawa ni Aimee. Ang may karapatan magpili po ng ombudsman, presidente. Bakit? Question natin nung mag-appoint ng ombudsman si Digong. Di ba hindi? Kahit yung mga justice ng Supreme Court. Kasi parte yan ang power ng isang presidente na pinagtiwalaan natin. Binoto natin ang Pangulo. Landslide. Pag hindi pabor sa inyo, galit na galit kayo. Sabi ni Boyet po, iyak DDS. Iyakan talaga sila po. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.